Kwentong Bayan. Bago tayo magsimula, announce ko lang ang Super Christmas Sale natin. Lahat ng t-shirts, cargo shorts, and accessories sa Likha Clothing, 300 pesos na lang. Ang original price nila ay 499 to 750 pesos. Pero ngayon, 300 na lang lahat. Isama na natin ang hoodies and cargo pants. Ang original price, 800 to 900 pesos. Pero ngayon, super discount. 500 pesos na lang. Magtatagal ang discount hanggang end of the year. Paunahan na lang kasi paubos na ang stocks. Muli, kayo nang bahala. Nariyan ang link ng Shopee natin sa comment section. Shoutout ko lang din ang YouTube channel ng Ang Bantay. Bisitahin nyo ang YouTube channel niya kasi quality din ang upload ng kanyang mga horror stories. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dindo. Taong 2000, Samar. Kapag nakita ko talaga yung babaeng yan, kakalbuin ko yan. Hayaan mo na tol. Mas maganda nga, nalaman mo na kaagad eh. Wika ng kaibigang si Dien. Hindi lang pala ako yung lalaki sa buhay niya. Akala ko tol, siya na eh. Nahiya ako sa'yo. Nasayang yung plano nating pag-aanda sa proposal. Pasensya na ha. Pati tuloy ikaw nadamay pa. Tugon ni Dindo. Ay nako. Sabi ko sa'yo, ako na lang eh. Ano yun tol? May sinasabi ka? Tanong ni Dindo. Wala naman. Gusto mo bang mawala yung nasa isip mo? Uwi ako ng probinsya sa Biyernes eh. Pero babalik din ako kagad. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin at isa pa. Lagi na lang tayong abala sa opisina eh. Siguro naman panahon na para magpahinga tayo kahit kaunti. Ano? Kesa naman nagmumukmuk ka. Mag-inom tayo, mamundok tayo. Wika ni Dien. Napaisip si Dindo sa sinabi ng kaibigan. Tama naman ito. Marahil kailangan lang niya ng kaunting pahinga. Hindi lang utak, kung hindi maging sa puso. Naiisip niya na baka sakaling makatulong ang pagbabakasyon para makalimot. Sumakto naman na wala gaanong proyekto sa opisinang pinapasukan kaya pumayag ito. Natuwa naman si Dien sa naging pasya ng binata. Mula noon nag-umpisang magtrabahong magkasama na ang dalawa. Kaya halos magkapatid na ang turingan ng mga ito. Ganun pa man, sa halos 5 taon na pagiging magkaibigan, hindi napapansin ni Dindo ang lihim na tinatago ni Dien. Nagkasundo naman ang dalawa. Sasakyan ni Dien ang dadalhin sa biyahe. Maaga pa lang ng Huwebes hinahanda na nila ang mga dadalhin. Ayon sa kaibigan, mahabang oras ang kailangan, kaya mas maaga silang aalis. Sumang-ayon naman si Dindo. Sa puntong iyon, mas minabuti ng dalawa na bumiyahe ng mahaba kaysa sumakay ng eroplano. Ayon kay Dien, mas masaya maglakbay sa lupa kaysa sa himpapawid. Dagdag pa ni Dien, nakakatulala at masyadong mabilis ang biyahe kaya nababawasan ang saya. Tol, nadala ba natin yung tent? Saka nako, hindi ba nakakatakot sa lugar nyo? Kahapon kasi, nagbasa ako tungkol sa lugar nyo eh. Alam mo na, para alam ko din kung saan tayo pwede maggala. Totoo kaya yung mga aswang? Pati na din yung engkanto. Doon sa Samar, lugar daw yun ng mga kakaibang bagay eh. Wika ni Dindo. Ay nako, nasa panahon na tayo ng makabagong mundo. Hindi na uso yung ganyan. Oo, nung maliit pa ako siguro. Madalas akong nasasabihan na may aswang daw sa lugar namin. Lumaki na lang ako wala naman akong nakita. At saka, sa Maynila na ako nagtapos ng kolehiyo kaya hindi na malaking usapin sa akin na mga ganyan.
Aminin ko yung tatay ko dati siyang kilalang manggagamot sa lugar. Pero dahil matanda na, ayun, mas pinagtuunan ng pansin yung mga lupaing minana sa magulang niya. Kaya wag mong intindihin yan. Tugon ni Dien. Napangiti na lang ang binata sa sinabi nito. Habang nasa biyahe, nabusog ang mga mata ni Dindo dahil sa ganda ng mga nakikita. Tunay nakakaiba ang pakiramdam kapag nagagawi sa mga lugar kung saan wala masyadong gusali. Buhay na buhay ang kapaligiran, hindi gaya ng syudad. Maingay. Halos wala nang matanaw kung hindi nagtataas ang mga gusali. Dahil sa haba ng biyahe kaya nakatulog si Dindo. Nagising na lang ito nang tapikin siya ng kaibigan. Ayon dito, papasok na sila sa sitio. Pagkamulat, napangiti naman ng kaibigan nang makita ang kahabaan ng palayan, samot-saring puno at mga halaman. Dagdag pa ni Dindo, nakakapanabig ang lugar dahil malayo ito sa kabiasnan. Hindi nga siya nagkamali. Ayon kay Dien, karamihan sa mga kabayan sa lugar wala pang kuryente. Huminto sila sa tapat ng lumang bahay. May malawak na taniman ng magagandang rosas at ang nakaagaw ng pansin sa binata, ang mga nakapalibot na puno ng Roma na nagsisilbing bakod ng lugar. Napansin din niya ang malalagong halamang gamot. Hindi niya inaasahan na ganun kaganda ang lugar. Aba, totoo nga. Dinala mo nga si... Wika ni Nanay Mera. Nay, gagalit kuya. Hayaan mo na po. Magandang araw po. Lalo na sa'yo, Kuya Dindo. Dindo po, tama? Wika ni Nonoy. May problema ito sa pag-iisip. Aba, kilala mo ako. Salamat ha. Magandang araw din sa'yo. Tugon ni Dindo. Naku, kayong dalawa ha, mano po nay. Nga po pala, nasan si tatay? Ang aga-aga. Nonoy ha, pakiusap ha. Wika ni Dien. Sabay kurot sa kapatid. Kamusta naman ang biyahe nyo? Anak Nonoy, tulungan mo nga muna sina kuya mo sa mga gamit nila. Sige na anak, tatawagin ko ang tatay mo. Maaga pa lang bitbit na ang manok Ilalaban niya daw sa susunod na linggo. Dumayo sa kaibigan niya. Doon lang sa kabilang palayan natin, kina Rigor. O siya, sige na, pumasok na kayo nang makapagpahinga na. Wika ni Nanay Mera. Dapat pala, noon mo pa ako sinama dito. Bigla ako nasabik sa pupuntahan natin Malayo ba yun, tol? Saan ba tayo mamumundok? Tanong ni Dindo. Si kuya, sama ko ha. Wala naman akong pasok kaya siguradong payag si nanay. Nga pala, Kuya Dindo, hindi ka ba takot sa lugar namin? Maraming aswang dito. Wika ni Nonoy. Kunot noon namang napatingin si Dindo sa bata. Kagad naman itong sinaway ng ina nang marinig ang pagbulong nito. Ayon kay Nanay Mera, huwag takutin ang panauhin. Ang mas isipin nila kung paano ito mabibigyan ng magandang karanasan sa lugar. Gaano man kay waga. Napatango naman ang magkapatid sa sinabi ng ina. Tinulungan na ni Nonoy ang dalawa sa pag-aayos ng silid na mapagpapahingahan. Iisang kwarto lang ang dalawa. Kaya panay ang pasimpleng panunukso ni Nonoy sa kuya na nagbigay ng palaisipan kay Dindo. Pero ayaw niyang bigyan ng kaulugan. Nakakailang sa pakiramdam, lalo pat kapatid kong ituring siya ni Dien. Matapos magligpit nakatulog ang dalawa. Dala ng pagod sa mahabang biyahe, halos gabi na nang magising si Dindo. Ginising ito ni Nonoy dahil buong araw itong tulog at hindi man lang nakakain. Nakahanda na ang mesa ng mga oras na yon at si Dindo na lang ang hinihintay. Nakaupo na sa mahabang mesa ang mag-anak kasama ang ama
na mababakas ang galak nang makita siya. Halika iyo, maupo ka muna sa tabi ni Nonoy. Pagpasensyahan mo na't medyo tahimik ang lugar. O Dien, hindi mo man lang inasikaso ang bisita mo. Nga pala, sinabi sa akin ni Nonoy na namumundok kayo bukas. Abay, huwag kayong lumampas sa kabilang ibayo ng lugar. Kabilugan ng buwan at delikado, baka mapadpad kayo sa... Wika ng ama ni Dien na si Tatay Johnny. Sasama po ko sa kanila, Tay. Alam mo na si Kuya, baka hindi kabisado ang lugar. Ako alam ko eh. Alam ko kung saan makikita yung aswang. Tugon ni Nonoy. Sobrang tagal ko na pala sa syudad. Hindi ko na alam yung mga sinasabi ni Nonoy eh. Ikaw hanggang ngayon ba naman meron yan? Pero hindi bali na. Hindi naman po kami lalayo eh. Saka Nonoy, huwag ka nang sumama. Ang gusto namin kami lang ni Dindo. Sa kapag sumama ka, baka takutin mo lang kami. Alam mo namang hindi sanay itong kaibigan ko sa mga ganyan. Wika ni Dien. Sige na, isama na natin. Saka ikaw na din na nagsabi. Hindi mo na masyadong alam ang lugar, diba? Kaya maganda kung isasama natin si Nonoy. Walang nagawa si Dien kung hindi ang pumayag. Nais mang masolo si Dindo. Hindi niya magagawa dahil kasama ang kapatid. Nakaramdam ng kakaibang tuwa si Dindo. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang siya muling nagkaroon ng pagkakataon na may makasalong pamilya. Ulila na sa magulang ang binata dahil sa mga naiwang yaman ng mga magulang, kaya nakapagtapos siya at nakahanap ng magandang trabaho. Sa loob ng binata, iba pa rin talaga kung may pamilyang maituturing. Maaga silang nagpahinga dahil ayon sa kaibigan, maaga silang aalis kinabukasan. Maghahating gabi, biglang nagising si Dindo dahil nakaramdam ito ng pag-alinsangan ng lugar. Kakaiba ang init sa pakiramdam, kaya naman binuksan niya ang bintana. Ayon sa kanya, napakaliwanag ng paligid dahil sa papalapit na kabilugan ng buwan. Napasingot si Dindo. Bigla siyang nakaamoy ng masangsang, tila patay na hayop na hindi niya maintindihan. Nagtataka siya kung saan nagmumula ang amoy. Ilang sandali pa hindi niya nakinaya. Naisipan niyang isarado muli ang bintana. Biglang may bumundol na tila nauntog na habla. Sa sobrang pagkagulat, napasigaw ng bagya ang binata. Nagising naman ang kaibigan at nagtaka kung ano ang nangyari. Binuksan ni Dien ang lampara at nagtanong kung bakit siya napasigaw. Nagising na din ang mag-asawa sa kabilang kwarto dahil sa nangyari. O mga anak, ayos lang ba kayo? Dien, buksan mo nga yung pintuan. Ano bang nangyari? Wika ni Tatay Johnny. Binuksan ni Dindo ang pinto at humingi ng pasensya. Dala ng takot, hindi ito nagsalita patungkol sa totoong nangyari. Bagkus nagpalusot na lang para hindi mag-alala ang matanda. Pero bago pa man matapos sa pagsasalita, pumasok si Tatay Johnny at pumunta sa bintana. Kahit hindi magsalita ang binata, alam nito ang totoong nangyayari. Pinagbawalan siya ng matanda na muling buksan ang bintana. Ayon dito, hindi ligtas ang lugar, lalo pat sasapit na ang kabilugan ng buwan. Matapos masiguradong nakakandado na ang bintana, nilagyan na din ng pangontra para wala nang muling magtangka sa kanila. Maging ang binata, sinuotan din ni Tatay Johnny ng pangontra, isang kakaibang pulseras. Ayon sa matanda, makakatulong ito para maitaboy ang masamang enerhiyang kumapit sa katawan ng binata. Ilang sandali pa bumalik na sa pagtulog ang lahat. Habang si Dindo naman, nahirapang makatulog. Napaisip ang binata, paano na lang kung hindi niya naisarado kaagad ang bintana. Napabuntong hininga na lang ito at niyakap ang unan. Kinaumagahan na ganda na ang tatlo.
Tuwang-tuwa si Nonoy dahil ayon sa kanya, buong buhay niya, ngayon niya lang mararanasan na mamundok kasama ang kapatid. Pero bago ang lahat, hindi na pumayag ang matanda na magpagabi sila. Dagdag pa nito dahil sa nangyari kagabi, maaring hindi ligtas ang araw na yun. Binalaan niya ang mga ito na huwag magpaabot ng paglubog ng araw. Kahit hindi sang-ayon si Dien sa gusto ng ama, pumayag na lang ito. Hindi man naniniwala sa aswang, ayaw naman niyang mag-alala ang matanda kung sakali mang hindi sila nakabalik kagad. Bago pa man sila umalis, pinaabutan sila ng matanda ng pangontra. Inihipan din sila ng usal, pangproteksyon dahil ayon kay Tatay Johnny, mas mainam na meron silang pananggalang hindi lang sa mga aswang, kundi maging sa mga nilalang na hindi nakikita. Kuya, bakit ang pangit mo ngayong araw? May dalaw ka ba? Isusumbong kita kay nanay kung ayaw mong ngumiti. Wika ni Nonoy. Tumahimik ka nga dyan, Noy. Hindi maganda yung gising ko, pakiusap lang. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Kung pwede lang, hindi ka na sumama eh. Tugon ni Dien. Napipikon nito sa kapatid. Kung hindi niyo ako sasama, wala kayong tagaturo ng daan. Naku, saka nga pala kuya, daan naman tayo sa palengke. Bili tayo makakain, buong araw tayo wala sa bahay eh. Tapos tubig walang pagkain sa bundok. Mahirap na. Baka tayo pa yung gawing pagkain ng ng aswang. Wika ni Nonoy. Tama na nga, tumahimik ka na. O siya, sige, dadaan tayo. Sabihin mo na lahat ng gusto mo para hindi na tayo magtagal. Baka doon ka pa mag-isip eh. Kukutosan kita. Wala tayong mahabang oras. Napangiti naman si Nonoy. May nadaanan silang talipapa. Doon nakalatag ang sari-saring isda at mga karne. Napailing si Nonoy sa mga nakikita. Bumulong siya sa lingwaheng hindi maintindihan ng dalawa. Tinitigan ni Dien ang kapatid habang tinatapos ang mahinang pagsasalita. Napatanong si Dindo sa kaibigan. Ang sagot ni Dien, baka naituro ng ama kay Nonoy ang mga pamamaraan ng mga albularyo. Ang ikinakagulat lang niya, kakaiba na kung gumalaw si Nonoy. Hindi mo iisiping may kaalaman ito sa lihim na karunungan dahil madalas na pagkakamalan itong sintu-sinto, lalong-lalo na sa pagsasalita. Paminsan mautal, paminsan maayos. Hindi na lang niya kinibo ang kapatid, bagkus tahimik niya itong tinitigan. May malapit na gasolinahan sa nadaanan nilang talipapa, kaya pinababa niya ang kapatid para mabili na ang mga gusto nito. Pero imbis na bumaba, nanatili itong nakaupo sa sasakyan. Hindi na nagsalita, bagkus umiling lang habang kinakausap. Tignan mo nga yung ugali mo. Tapos ikaw naman yung ganyan ngayon. Isusumbong kita kay nanay para sa susunod, hindi ka na namin kasama. Ano, bibili ka ba o ako na lang? Ayan may tindahan na Wika ni Dien. Patuloy lang sa pag-iling si Nonoy. Wala nang nagawa si Dien kung hindi bumaba. Siya na mismo ang naghanap ng pwede nilang mapaon. Naiwan ang dalawa sa loob ng sasakyan. Ilang minuto matapos umalis ang kapatid, bigla namang nagsalita si Nonoy. Ayon sa bata, ang mga karneng nakalatag sa daanan ay hindi karne ng hayop, bagkus ginamitan ito ng sabulag. Kaya hindi siya nagsasalita dahil bigla siyang nakaramdam ng takot. Nakakasiguro si Nonoy, napasok na ng tuluyan ang lugar nila ng mga nilalang. Delikado po yung mga tao, kuya. Nga pala, aamin ako sa'yo. Pero wag mo akong isusumbong. Magagalit kasi si nanay at tatay kaya atin-atin lang to. Alam ko ang daanan ng aswang. Kaya dala ko to. Kinuha ko dun sa gamit ni tatay, mahirap na.
Wika ni Nonoy. Laking gulat nila. Maayos na itong nakakapagsalita. Punyal, saka totoong ginto ba yan? Hindi ako magsusumbong pero wag mo na lang asarin ng kuya mo. Para hindi na kayo mag-away, pwede ba yun? Wika ni Dindo. Ikaw ba? May gusto ka ba kay kuya? Tanong ni Nonoy. Seryoso ang mukha nito. Napatawa ng malakas si Dindo, pero tumigil din kagad dahil seryoso ang bata sa pagtanong. Maya-maya lang, bumalik na si Dien. Tumahimik na lang ang dalawa sa pagsasalita. Inabot nito ang supot sa kapatid. Nagbago naman ang reaksyon sa mukha ni Nonoy nang makita ang laman ng supot. Ngumiti at nagpasalamat sa kapatid. Tahimik na nagmaneho si Dien. Halos kalahating oras din silang paikot-ikot sa lugar. Sa tingin ni Dien, hindi niya matunton ang tamang daan papunta sa wayang. Pinarada niya ang sasakyan sa gilid. Napabuntong hininga bago humarap sa kapatid na kasalukuyang pumapapak ng chicherya. Akala ko ba ituturo mo sa amin yung daan? Nawili ka sa pagkain mo eh. Hindi ko na alam kung nasan tayo oh. Doon lang napagtanto ni Nonoy na naliligaw na sila. Kunot noong tumingin sa labas. Bumaba at sinipat ang lugar. Laking pagtataka ni Dindo dahil parang bumalik na naman ang sakit nito. Ilang sandali pa, alam na ni Nonoy na merong mali. Kaya sinabihan niya ang kapatid na umatras at bumalik. Sumunod naman si Dien pero biglang may sumabog. May matulis na bagay na tumusok sa gulong nila. Naku naman oh, yung gulong natin. Tol, siguradong gulong yun eh. Anong gagawin natin ngayon? Ang layo pa naman ng biniyahe natin. Wika ni Dien. Hindi ka kasi nagtanong sa akin kuya eh. Ayan, naligaw tuloy tayo. Pwede na lang tayo maglakad pero hindi tayo pwedeng dumaan sa... Wika ni Nonoy. Naudlot ang pagsasalita niya. Talagang sinisisi mo pa ako? Ang sabi mo ikaw yung may alam ng lugar eh. Tapos ano na? Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Dien. Iiwan natin yung sasakyan mo kuya tapos hingi tayo ng tulong. Pero sana wag naman. Basta halika na hanggat maaga pa. Bit-bit ang mga importanteng gamit. Tinahak nila ang daan pabalik pero paikot ang ruta. Medyo masukal ang lugar na dinaanan nila. Sobrang kakaiba ang pakiramdam niya, lalo nung inakyat nila ang mataas na bahagi. Maaga pa ng mga oras na yon kaya hindi pa ramdam ang init. Habang naglalakad, biglang napahinto si Nonoy. Kuya, wag na tayong lalagpas sa kabilang ibayo. Kita mo yung mga tali? Gawa yan ng taglugar eh. Marka nila yan. Ang sabi ni tatay kapag nakakita tayo ng ganyan, huwag tayong papasok eh. Bawal daw. Wika ni Nonoy. Ano bang sinasabi mo? Ito, damo lang yan eh. Saka tinali siguro yan para hindi maligaw ang mga pumapasok. Saka Nonoy ha, huwag kang manakot. Ayan o, malapit na tayo. Tugon ni Dien. Dali sumunod kayo sa akin, sigurado ko. Ito yung lugar na ayaw ni tatay na marating natin eh. Wika ni Nonoy. Sumunod na lang ang mga ito sa bata. Imbis na paakyat, paikot pababa ang ginawa nila. Ilang sandali pa may narinig silang pagtawa. Imbis na tumuloy sa paglalakad, hinatak sila ni Nonoy patago sa nagtataasang damo. Sumenyas ito na wag gumawa ng ingay. Sobrang taas na tensyon ang nararamdaman ng dalawa hanggang sa merong sumulpot na ahas. Hindi makasigaw ang magkaibigan. Hinawakan ni Dindo ang kamay ni Dien. Bakas sa muka ang takot. Halos maihipa ito nang gumapang ang ahas sa mismong paanan niya. Nakahinga ng maluwag si Dien nang makalayo ang hayop.
Samantala biglang nabaling ang atensyon ng tatlo sa tumatawa. Tila may hila pa itong sako na naglalaman ng kung anong bagay. Kagatlabi naman si Nonoy ng masiguradong tao ang nasa loob ng sako. Napadasal ang bata dahil tumutulo pa ang dugo doon. Bigla naman itong huminto. Inikot ang tingin na tila may nararamdaman sa paligid. Inihanda na ni Nonoy ang sarili. Alam niyang napansin na nito ang presensya nila. Sumenya siya sa dalawa na huwag magpadalos-dalos. Sumunod naman ang mga ito. Biglang sumugod ang nilalang papunta sa kinaroroonan nila. Ayon sa paglalarawan ni Nonoy, hindi ganap ang pagiging aswang ng nilalang dahil may araw pa ng mga oras na yon. Hawak ang punyal. Buong tapang na hinarap ni Nonoy ang mga nilalang. Kakalmutin sana siya nito, pero kagad namang nakaiwas si Nonoy. Inundayan niya ng saksak ang nilalang at nang tamaan, bumagsak ito sa lupa. Lagot na. Dalian yung dalawa, hindi tayo pwedeng tumagal. Baka maging pulutan tayo ng mga aswang dito. Wika ni Nonoy. Maswerte naman ang tatlo. Wala nang nilalang sa nababaan nila. Pero wala pa ring kabahayan sa lugar. Nagmadali ng kumilos ang tatlo. Magtatanghaling tapat na nang marating nila ang talipapa. Napalingon si Nonoy sa lugar na pinanggalingan. Halos isang bundok lang ang pagitan. Habol hininga silang tatlo na nangingi ng tulong. Kagad namang rumisponde ang mga tao sa lugar. Nagdala na din sila ng mga makakatulong upang makuha ang aberya sa daanan, ang naiwan nilang kotse. Naikwento nila sa otoridad ang buong kaganapan. Laking pagtataka nila na hindi naman pala malayo. Naligaw lang sila ng mga nilalang. At kung nagkataong hindi naramdaman kagad, siguradong napahamak na sila. Nalaman nila na marami ng mga residente na napadpad sa lugar. Pero wala nang nakita. Dugo na lang ang nakita sa pinangyarihan. Nang pumunta doon ang mga pulis, wala naman silang nakita na nilalang. Ang nakita na lang ay baka sa tagas ng dugo. Sinigurado ni Nonoy na galing ito sa nasaksak niya. Nilibot pa ng mga pulis maging ng mga residente ang lugar. Pero wala na silang nakita na kakaiba. Laking pasasalamat naman ng tatlo na walang nangyaring masama sa kanila. Napagkasundoan nila, hindi sasabihin sa mga magulang ang nangyari. Pero kahit itago, nalaman pa rin ng ama dahil naramdaman ang marka ni Nonoy. Kagad naman itong binura ng ama sa pamamagitan ng orasyon. Dahil sa mga nangyari, mas lalong naging maigpit si Tatay Johnny. Para maging masaya ang bakasyon ni Dindo, sinama niya na lang ito sa mga gawaing bukid na hindi naranasan ng binata. Sa loob ng ilang araw, maliban sa nakakakilabot na karanasan, naging masaya ang bakasyon ni Dindo. Dahil na din sa pamilyang nagparamdam sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Normal man o may kaakibat na kababalaghan, nalaman din niya ang sekreto ng kaibigan, pero hindi niya ito isiniwalat. Bagkus inunawa niya at nirespeto ang kagustuhan nito. Bumalik na ang dalawa sa syudad, baon ng karanasan na buong buhay nilang dadalhin. Sa kasalukuyan, nanatili silang magkasama sa trabaho. Maayos pa rin ang pagsasama. Walang halong mali siya. Para sa susunod nating tagapagpadaloy ng kwento, narito si RJ. Bago lang siya sa mundo ng narration, kaya sana bigyan nyo ng pagkakataon. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Romeo, taong 1980, Gimbal, Iloilo. Kanuro, tignan mo yung babae sa tindahan. Kanina pa yan nakatitig sa'yo Di po kaya ata. Iba pala ang mga babae dito sa kabayanan, no?
agresibo. Wika ni Romeo habang pinagmamasdan ang dalaga na nasa harapan. Napatingin naman si Canor. Buong akala ng dalawa sa kanila nakatingin ang babae. Ngunit mula sa likuran, dumaan ang matipunong lalaki na asawa pala ng babae. Kumunti ka na ako dun ah. Ikaw talaga paring Romeo. Pahama ka eh. Kung nilapitan ko pala yung babae, siguradong bali na yung buto ko ngayon. Ang mabuti pa, bumalik na nga tayo sa trabaho. Baka hinahanap na tayo ni amo. Tugon ni Canor. Sabay batok sa parahitawang si Romeo. Palagi itong naloloko ng kaibigan at pinagtitripan. 2 taon na silang nagtatrabaho sa isang kainan. Parehong mula sa probinsya at napadpad sa syudad upang maghanap buhay. Mula sa pagsasaka, nagbakasakali silang makakuha ng mas magaan na trabaho sa kabayanan. Masaya naman sila sa napuntahang trabaho at sa kusina sila nakatoka. Sa araw-araw ang libangan nila ay pagtambay sa tindahan sa likod ng kainan. Doon sila nagpapalipas ng oras habang nagkwekwentuhan at biruan. Nang makabalik sa kusina, panay pa din ang tawa ni Romeo. Hanggang sa biglaang pumasok ang amo na may kasama na hindi kilalang tao. Maganda umaga sa inyo. Ito nga pala Giovanni, bagong bisor nyo sa kainan. Simula ngayon, susunod kayo sa utos niya. Wala ako marinig tamad-tamad Si Giovanni matako sa kainang to, habang wala ako. Yun lang. Sige na't balik na kayo trabaho nyo. Wika ng among injek. Parang di ko naman gusto yung dating ng Giovanni. Iba akong makatitig eh. Parang walang gagawing maganda. Wika ni Romeo sa kaibigan. Tuloy pa din ito sa pagsasalita at hindi na malayang pumasok ang bago nilang bisor. Walang gagawing maganda baka mo? Kagaya ng ano ba? Ano bang inaasahan mong gagawin ko dito? Wika ni Giovanni habang nakakunot ang noo. Mukhang nagalit ito sa binitawang salita ni Romeo. Makinig kayong lahat. Sa ayaw at gusto nyo, ako ang masusunod sa lugar na to. Kaya kung may reklamo kayo sa pamamalakad ko, malaya naman kayong makalis. Ako na ang bahalang magpaliwanag kay boss. Dagdag ni Giovanni habang nakatitig ng masama kay Romeo. Maya-maya pa, umalis na din ito sa kusina. Yan kasi, hindi mo maawat yung bunganga mo eh. Unang araw pa lang ng bisor natin, mainit nga na sa mata niya. Minsan Romeo, isarili mo na lang yung iniisip mo nang hindi ka napapahamak. Wika ni Canor. Napakamot na lang ng ulo si Romeo at nagpatuloy sa paghuhugas. Kinagabihan, pauwi na ang dalawa nang makita ang bagong bisor na may kausap na babae sa labas ng kainan. Kilala nila ang babae. Isa sa mga regular na kumakain sa kainan sa pagiging usisero ng dalawa. Sinundan nila ito hanggang makarating sa madilim na sulok na eskinita. Tumingin muna sa paligid ang bisor bago pumasok sa madilim na daan. Sinundan nila ito subalit nang makaliko kung saan pumasok yung dalawa. Bigla na lamang itong naglaho. Walang bakas ng kahit sinong dumaan. Saan kaya napunta yung dalawa? Diba nakita mo din dito sila dumaan? Paanong bigla na lang sila naglaho? Tanong ni Romeo sa kaibigan. Ngunit maging si Canor, hindi masagot ang katanungan dahil pati siya ay walang ideya sa nangyari. Matapos nun, nagpasya na silang umuwi at baka dala lang ng pagod ang mga nakikita. Kinaumagahan, maaga silang pumasok sa trabaho. Maya-maya pa dumating na ang bisor. Disente at plansyado ang damit. Kagad itong pumunta sa kusina at ininspeksyon ang mga kagamitan, pati na rin ang mga tauhang naroon. Wala naman itong sinabi subalit nakatitig pa rin ng masama kay Romeo. Tila hindi nito nakalimutan ang nangyari kahapon, kahit alam niyang nakatitig ang bisor sa kanya. Hindi siya lumingon at nagpaabala sa paglilinis ng mga kagamitan at kubyertos.
Nakangisi naman na umalis si Giovanni at bumalik sa kahera. Makalipas ang ilang araw, napansin ng magkaibigan na hindi na kumakain yung babaeng kasama ni Giovanni. Hanggang sa isang gabi, muli nilang nakita ang bisor kasama naman ang kahera. Ganon din ang nangyari. Naglakad sila papunta sa madilim na bahagi at nawala matapos pumasok sa eskinita. Naulit na naman ah. Walang iya yung lokong bison na yun. Sigurado akong meron siyang ginagawang milagro. Pagkatapos nung regular nating mamimili, pusta ko. Yang kahera nating si Lupe. Simula bukas hindi na yan papasok. Mawawala din niya kagaya nung unang kasama niya ni Giovanni. Wika ni Romeo. Ikaw talaga, Romeo. Ang mabuti pa tigil na natin yung pagsunod natin. Mamaya tayo pa ang mapahamak. Baka tayo pa ang mapagbintangan sa pagkawala ng mga babaeng yan. Kuya ikaw wala kang pagkukwentuhan ng mga nakita natin dito. Kundi, nako, siguradong malalagot tayong dalawa. Tugon ni Kanor. Kinabukasan, wala silang pasok kaya isang araw niyang hindi makikita si Giovanni. Laking ginhawa nito kay Romeo. Dahil kapag naroon sa trabaho at naglilibot ang bagong bisor, hindi siya makahinga ng maayos at pakiramdam niya. Palaging merong nakatitig sa kanya. Matapos maglaba ng mga kasuotan, naglakad muna ito sa kabayanan. Gusto niyang magliwaliw pagkatapos ng ilang araw na pagod sa trabaho. Naisipan ni Romeo na dumaan sa kainan. Balak niyang manmanan ang bisor kung meron bang bagong babaeng isasama sa eskinita. Nang makarating sa kainan, nakita niya si Giovanni. Mag-isa lang itong naglalakad. Kaya minabuti ni Romeo na sundan hanggang sa makarating sa parehong eskinita. Nakita niya si Giovanni. Tumingin ito sa paligid at maya-maya pa tumalon ng napakataas at nagawang maabot ang taas ng bakod ng isang bahay. Dahil sa gulat, napaatras si Romeo at natumba sa basurahang nasa likuran. Dahil sa ingay, napalingon si Giovanni na nooy pababa na sana sa kabilang bakod. Gumulong si Romeo patago sa pader at nang makatayo, kumaripas na ito ng takbo. Hindi na siya lumingon pa at naghanap ng mataong lugar para hindi siya matunto ni Giovanni. Nang sumunod na araw, maagang pumasok si Romeo at Kanor sa trabaho. Kagaya ng hula ni Romeo, wala na ang kaherang si Lupe. Ayon sa bisor, hindi na ito papasok dahil umuwi na sa probinsya. Hindi naman yung pinaniwalaan ng magkaibigan. Alam nilang may masamang nangyari at si Giovanni ang salarin. Makalipas ang ilang pang-araw, ilang babae pa ang nakita nilang isinama ni Giovanni hanggang sa isang umaga. Pinatawag silang lahat ng amo nilang incheck. Sinabing dahil maganda ang pasok ng negosyo sa taong yun, magkakaroon sila ng outing. Kasama ang lahat ng tauhan ng kainan. Pupunta sila sa paliguan ng 2 araw. Lahat sagot ng amo. Ang lugar na pagdadausan ng selebrasyon ay sa dagat sa kabilang bayan. Paring Romeo, bakit parang hindi ka naman masaya sa sinabi ni amo? Libre na nga lahat pati pagkain Ayaw mo ba nun? Minsan na nga lang sumpungin niyang amo natin. Kaya wag mo nang palampasin. Wika ni Kanor. Matapos ang nakita kay Giovanni, hindi pa nasasabi ni Romeo sa kaibigan ang nasaksihan. Namumula ang mga mata. Mataas na pagtalon at nagtatayo ang mga buhok. Walang halong pagdududa na aswang si Giovanni. Subalit hindi niya alam kung papaano ipapaalam sa kaibigan pati na rin sa mga katrabaho. Siguradong wala namang maniniwala sa kanya. Iisipin na sinisiraan lang niya ito dahil sa personal na galit. Biyernes nang magkita-kita sila sa kainan. Mula doon sakay sila ng 2 jeepney papunta sa lugar ng paliguan. Nagulat naman si Romeo. Bukod kay Giovanni, may kasama pa itong 2 lalaki na hindi kakilala.
Ayon kay Giovanni, may pahintulot ito ng amo. Silang mga empleyado lamang ang kasama at wala naman dito ang amo. Pinamunuan naman ni Giovanni ang outing. Sa biyahe pa lamang naramdaman na ni Romeo ang pagkabalisa at mga matang nakatitig. Iniisip niya kung nakilala ba siya ni Giovanni noong gabing sinundan niya ito. 11:00 na ng umaga nang marating nila ang destinasyon. Mabilis na nagbabaan ang lahat at pinagmasdan ang napakagandang dagat, pati na rin ng pinong buhangin. May mga kubo naman sa lugar. Maaari nilang ilagay ang mga gamit doon kung sakaling umulan. Doon sila mananatili sa loob ng isang gabi. Alam niyo na yung gagawin. Ayusin niyo na Kanor ang mga gamit natin. Ipwesto niyo na lang dyan sa malaking kubo. Ikaw naman Romeo, buhatin mo na yung mga baon nating pagkain at inumin. Dalian niyo na. Utos ni Giovanni. Gumalaw na din ang mga kasama at inayos ang sariling dalang gamit sa paliligo. Napakaraming pagkain kagaya ng inaasahan. Maging mga maiinom maraming pinadala ang amo. Naroon din ang ilang tagasilbi sa inupahang lugar para asikasuhin sila. Ngunit isa sa mga matanda doon ang nabangga ni Giovanni. Imbes na itayo at tumingin ng paumanhin, tinitigan lang niya ang matanda at akmapasa ng tatadyakan. Ngunit hinarangan yon ni Romeo. Giovanni, mukhang sumusobra ka na. Matanda yan, papatulan mo pa. Lola, ayos lang ho ba kayo? Mabuti pa ho, magpahinga na lang po muna kayo. Mukhang nasaktan kayo dun sa pagkatumba nyo eh. Huwag nyo na lang humpansinin yung boss namin na yan. Wika ni Romeo. Huwag kang mag-alala sa akin, iho. Ayos lang ako. Medyo nawala lang ako sa balanse. Pasensya ka na at kailangan mo pang suwayin ng amo mo. Tugon ng matanda. Matapos yon tumayo na ito at naglakad palayo sa kinaroroonan ni Romeo. Bandang takip silim sinindihan nila ang malaking bonfire at doon sila nagtipon. Sa tagpong ito, biglang tinawag ni Giovanni si Romeo at Kanor. Inutusan silang pumunta ng sasakyan at may pinapakuha. Sumunod naman ang dalawa dahil sa takot na mapag-initan. Iginarahe ang dalawang jeep sa unahang bahagi malayo sa mabuhanging dalampasigan. Madilim sa lugar at merong makapal na kakawiyang kasunod habang naglalakad ang magkaibigan. Naramdaman nilang may nakasunod sa kanila. Naririnig ng dalawa ang mga yabag dahil sobrang tahimik ng paligid. Ngunit nang lingunin nila ang pinanggagalingan ng tunog, nagulat sila nang makita ang tatlong naglalakihang aso. Paring Kanor, sigurado ako si Giovanni yan. Di ko pa nasasabi sa'yo pero nung gabing sinundan ko siya mag-isa, nakita ko nung nagpalit siya ng anyo. Walang kahirap-hirap na nilundag niya nga yung bakod sa iskinita eh. Kaya pala sa tuwing sinusundan natin, bigla na lang nawawala. Wika ni Romeo. Ano nang gagawin natin ngayon? Tatlo yan oh. Tsaka mukhang wala silang balak na buhayin tayo. Tanong ni Kanor. Doon kaya sa gubat. Iligaw natin yung mga yan. Pagkatapos umikot ka pabalik sa dalampasigan. Susubukan kong kunin ang atensyon nila. Kapag nagawa mo makabalik, humingi ka kagad ng tulong. Tugon ni Romeo. Balak pa sanang kumontra ni Kanor, subalit pinigilan na siya ng kaibigan. Alam ni Romeo kung walang magsasakripisyo, parehas lang silang mamamatay. Isa pa, alam din niya na siya lang ang pakay ng aswang at nadamay lang si Kanor. Sa hudyat ni Romeo, mabilis silang pumunta sa kakahuyan. Kagaya ng sinabi ni Romeo, kaagad nagtago si Kanor. Nakita nito ang tatlong aso na mabilis tumakbo pasugod sa kaibigan. Habang siya naman, pigil hiningang nagtatago at naghahantay na magandang tiyempo. Tama si Romeo. Siya nga ang punteriya ng mga aswang. Tumakbo ito kung saang direksyon. Iniisip kung mabubuhay pa siya pagkatapos ng pangyayari. Mula sa pagiging aso, nagpalit ito ng anyo sa pagiging mabagsik na aswang. Hindi na makapag-isip pa ng maayos si Romeo. Anumang oras,
Siguradong lalapain na siya ng mga humahabol sa kanya. Hanggang sa nakakita ito ng ilaw sa unahan. Senyales na may mga kabahayan papunta doon. Mas binilisan niya ang pagtakbo. Ngunit nagulat nang makita na tila 6 na bahay lang ang naroon at wala nang iba. Nanlumo si Romeo nang makita na halos matatanda na ang nakatira sa baryong yon. Nangangamba ang binata na baka pati ang mga matatanda madamay sa bagsik na mga aswang. Mga lolo-lola, magsipasok po kayo sa bahay niyo. Hindi po tao ang humahabol sa akin eh. Delikado po. Bilisan niyo na. Wika ng binata. Hindi kakayanin ng konsensya ni Romeo na madamay ang mga walang kinalaman sa kanila ni Giovanni. Ngunit nakatitig lang sa kanya ang mga residente. Tila naaawa sa kalagayan niya. Hanggang sa narinig ni Romeo ang boses ni Giovanni mula sa likuran. Pinagod mo pa kami. Dito ka lang pala pupunta sa mga matatandang walang silbi na to eh. Gusto mo, unahin namin sila bago kita patayin. Wika ni Giovanni habang nagkikiskisan ang mga ngipin. Sa likod ni Romeo naglakad ang isang matanda. Ito yung muntik ng matadyakan ni Giovanni kanina. Hindi pinansin ng matanda ang mga aswang. Bagkus diretsyong naglakad papunta kay Romeo. Hinayaan lang naman ito ni Giovanni. Nako, yan ang tagapagtanggol mo. Si Lola. Masyado ka ng maraming nalalaman, Romeo. Siguro oras mo na para manahimik ka. Kagaya ng kahera niyong si Lupe. Wika ni Giovanni, sabay senyas sa dalawang kasama. Sumugod naman ang isa sa mga aswang. Ngunit gano'n na lamang ang gulat ni Romeo at ng mga aswang. Sinakalito ng matanda, sabay tarak ng patalim sa leeg ng aswang. Nangisay ito at walang buhay na bumagsak sa lupa. Abay, pagpasensyahan niyo na ang matandang to. Medyo malabo na kasi ang paningin ko eh. Hindi ko nagilitan ang leeg ng kasamahan mo. Huwag kang mag-alala bata. Hanggat narito ka sa poder ko, hindi nila mahahawakan kahit dulo ng buhok mo. Masyado silang mahina para maging kalaban ko. Wika ng matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Lola Teodora. Maya-maya pa may nagsalitang isa pang matanda. Akalain mo nga naman, Teodora. May bisita pala tayo dito eh. Wika ng matandang si Mang Alfonso. Oo nga no, matagal na rin nung huli ako nag-ehersisyo. Sa tingin ko, kinakalawang na ako, Alfonso. Dagdag ng isa pang matanda na si Mang Ranilio. Hindi na nakapagtimpi si Giovanni. Subalit hindi tumatama ang pag-atake nila sa mga matatanda. Hanggang sa nakaramdam ng pagod si Giovanni at nagtangkang tumakas. Subalit kagaya ng kasama niya, hinablot ito sa liig ni Mang Alfonso. Habang ang kasama naman ito, walang hirap na pinilipit ni Mang Ranilio ang liig at kaagad bumagsak sa lupa. Matanong ko lang po, sino po ba kayo? Ano pong nangyayari? Paano niyo po madaling natalo yung mga aswang? Tanong ni Romeo. Hindi pa lubusang naiproseso ni Romeo ang mga kaganapan. Hindi niya lubos maintindihan ang mga nangyari. Maging ang utak nagsasabi na imposible ang mga nasaksihan. Hindi maaaring magawang talunin ng mga matatanda ang mga naglalakihang aswang. Huwag ka nang mabigla, iho. Siguro nga, imposible kung normal na baryo ka nagawi. Pero walang puwang ang mga aswang dito sa amin. Ito ang baryong pinakaiiwasan ng mga nilalang. Ang baryo ng berdugong tagapuksa. Wika ni Aling Teodora. Inakay nito si Romeo papasok ng tahanan. Habang sila Mang Alfonso at Mang Ranilio naman, sinunog ng buhay si Giovanni. Kahit anong pagmamakaawa nito, tila walang naririnig ang mga matatanda. Maraming salamat po, Lola. Hindi ko po alam kung papaano ko masusuklian yung tulong nyo. Buong akala ko po kanina, katapusan ko na eh.
Matagal ko na pong alam na aswang si Giovanni. Ilang kababaihan na nga po yung nabiktima niya sa trabaho namin eh. Di ko lang po talaga alam kung paano siya mapipigilan. Tugon ni Romeo. Alam mo, iho, sa may dalampasigan pa lang, alam ko na meron kang kasamang aswang. Kahit nung nasa gubat pa kayo. Kanina ko pa kayo minamanmanan eh. Pero natutuwa akong malaman na kahit sa panahong ito, may mga kabataan pa ding mabuti ang kalooban. Handang tumulong sa kapwa nila. Dagdag ni Lola Chodora. Hindi nakaimik si Romeo dahil sa mga naganap. Huwag ka nang mag-alala, iho. Iyang 3 napatay namin na aswang. Mabuti na lang dito nyo napiling magbakasyon. Kahit hindi ka napunta dito, tatapusin pa din namin yung 3 aswang na yan. Mas napabilis lang dahil ikaw ang nagdala sa kanila. Pero alam mo bata, ilan lang sila sa mga aswang na umiiral pa sa mundo natin. Wika ni Lola Chodora. Tama si Lola Chodora. Tumatanda na kami at nangihina. Kailangan na ng bagong henerasyon ng mga mamamatay aswang. Naniniwala akong hindi aksidente ang pagkagawi mo dito. Dagdag ni Mang Alfonso. Kung gusto mo bata, maaari kitang turuan kung paano maging mahusay na manunugis. Siguradong hindi lang yung amo mo ang aswang sa bayan niyo. Marami pang iba. Dugtong ni Mang Ranilio. Hehehe, hindi po ako sigurado dyan eh. Isa pa, ordinaryong tao lang naman po ako. Walang lakas na kagaya sa inyo. Tugon ni Romeo. Huwag niyong madaliin ang binata. May tamang panahon para dyan. Tama ba ako, iho? Tanong ni Lola Chodora. Matapos yon inihatid na ni Mang Ranilio si Romeo. Nakatanaw naman sa kanila ang ilan pa sa mga berdugong residente ng baryong yon. Nang makarating sa dalampasigan, naroon ang mga kasamahan ngunit wala pa din si Kanor. Magkakasama nila itong pinuntahan sa kakahuyan. Masaya si Romeo na makita ang kaibigan. Nakatulog na lang ito sa pagtatago. Hindi na idinitalya pa ni Romeo ang nangyari. Sinabi na lang niya na nauna nang umalis si Giovanni at ang mga kasamahan nito. Ilang araw at linggo pa ang lumipas. Hindi na nagpakita si Giovanni maging ang amo sa tindahan. Naging wanted si Giovanni. May nadiskubreng kalansay ang otoridad sa tahanan nito. Subalit si Romeo lang ang nakakaalam na napatay na ito sa baryo ng mga perdugo. Kwentong Bayan.